bakit nagiging attached ang owner sa alagang ibon. Welcome sa ating podcast. Ito ata ang kauna-unahan nating podcast sa 20 Aviary. Kung ikaw ay isang bird lover o gusto mo lang maintindihan kung bakit maraming tao ang sobrang na-touch sa kanilang mga alagang ibon, ang episode na ito ay para sa iyo. Madalas nating narinig ang mga katagang, ibon lang naman yan. Pero para sa isang tunay na bird owner, hindi lang ang isang ibon. Isa itong buhay na nilalang. Inaalagaan, minamahal at nagiging bahagi ng pamilya. Pero bakit nga ba nagiging ganoon kalalim ang attachment? Una sa lahat, nagsisimula ito sa oras. Oo, sa oras. Ang relasyon ay hindi nabubuo sa isang araw. Araw-araw mong pinapakain ng ibon, pinapalitan ng tubig, nililinis ang tirahan nito at binibigyan ng oras para makipaglaro o mag-training. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang samahan. Isa pa, ang mga ibon ay napakatalinong nilalang. Marami sa kanila ang kayang makilala ang mukha at boses ng kanilang owner. Kapag nakita nilang ikaw ang papalapit, maaaring tawagin kanila. Lumipad, papunta sa iyo o dumapo sa balikat mo. Ang mga simpleng kilos na ito ay nagpapakita ng tiwala. At kapag naramdaman mo ang tiwalang iyon, natural lang na mas lalo kang mapalapit sa kanila. Mga kabenti, bago natin ipagpatuloy ang ating podcast, yes, ang ating kauna-unahang podcast, sana mag-click at sana magustuhan ninyo. I-shoutout muna natin ang ating mga kasama sa pagpapalipad sa Pampanga Parrot Club. Shoutout natin si Jeremiah Pangilinan, si Jok or si Kael. Shoutout din natin Kenneth Lacson, Orion Lacson, shoutout po sa inyo. So, tuloy na natin ang ating podcast. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay bakit nagiging attached ang owner sa alagang ibon. Tuloy natin. May isa pang dahilan ang kanilang personalidad, katulad ng tao. Walang dalawang ibon ang magkapareho ng ugali. May mga makulit, may mahiyain, may sobrang lambing, at meron ding napakapilyo. Habang mas nakikilala mo sila, mas nagiging espesyal ang bawat araw na kasama mo sila. Bukod doon, malaking bagay din ang emosyonal na epekto ng mga ibon sa kanilang owner. Sa gitna ng pagod, stress o problema, ang simpleng marinig ang kanilang huni o makita silang malayang lumilipad ay nakapagbibigay ng kapayapaan at saya. Para sa marami, ang oras kasama ang kanilang ibon ay isang uri ng pahinga mula sa mga alalahanin sa buhay. Ngunit may isang mahalagang bagay na gusto kong bigyang diin. Ang tunay na attachment ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal. Kasama rito ang responsibilidad. Ang pagmamahal sa ibon ay ipinapakita sa tamang pagkain, malinis na kapaligiran, sapat na oras, tamang pagsasanay at pagtiyak na ligtas at malusog sila araw-araw. Kaya, kung may magtanong sa'yo kung bakit sobrang attached ang isang bird owner sa kanilang alagang ibon, ang sagot ay simple, dahil ang relasyon nila ay nabuo sa pamamagitan ng oras, tiwala at pag-aalaga, at higit sa lahat, pagmamahal. At tandaan natin, ang pinakamagandang relasyon sa pagitan ng tao at ng kanyang alagang ibon ay hindi nasusukat sa kung gaano ito kamahal o kakaiba, kundi sa kung paano ninyo pinapahalagahan at inaalagaan ang isa't isa. May natanggap tayong sulat mula sa isa nating tagapakinig. Basahin natin. Bago natin basahin ang sulat ni Mark, gusto kong ipaalala sa inyo na hindi po ito si Papa Dudut. Ginawa ko lamang po ito para kahit papaano ay ma-entertain tayo sa pakikinig patungkol sa ating hobby. Basahin na po natin. Hi po, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mark. Isa akong bird owner at mahigit 2 taon na akong nag-aalaga ng parrot. Simula noon dumating siya sa buhay ko. Parang naging bahagi na siya ng aming pamilya. Tuwing umaga, siya ang una kong binabati at pag uwi galing trabaho, siya rin ang una kong hinahanap. Kapag naririnig niya ang boses ko, agad siyang sumisigaw at lumalapit sa akin. Kapag free flight namin, masaya akong makita siyang bumabalik sa akin kahit malaya siyang lumipad.
Doon ko naramdaman na hindi lang ako ang attached sa kanya, parang nagtitiwala rin siya sa akin. Pero may problema po ako. Napapansin kong sobrang nag-aalala ako kapag may kaunting pagbabago sa kilos niya. Kapag hindi siya masigla o hindi gaano kumakain, hindi ako mapakali. Minsan pati sa trabaho, siya ang nasa isip ko. Kapag kailangan kong bumiyahe, nahihirapan akong iwan siya kahit alam kong may mag-aalaga naman. Normal lang po ba itong nararamdaman ko? Sobra na ba ang attachment ko sa kanya? Paano ko po mababalanse ang pagmamahal ko sa kanya at ang iba ko pang responsibilidad sa buhay? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Maraming salamat. Guys, dahil kauna-unahan natin podcast ito, ang payo na may bibigay ko sa kanya ay personal ko lamang. Hindi po ito opinion ng iba, kundi personal kong damdamin at pananaw sa kanyang hinihinging payo. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong sulat, Mark. Ang nararamdaman mo ay karaniwan sa maraming pet owners. Kapag araw-araw mong inaalagaan ng isang ibon, natural lang na mabuo ang malalim na samahan at pagmamahalan. Maganda ang pagmamalasakit, pero mahalaga rin magkaroon ng balanse. Siguraduhin may mapagkakatiwala ang taong marunong mag-alaga sa iyong ibon kapag wala ka. Magkaroon din ng oras para sa pamilya, trabaho at higit sa lahat sa iyong sarili. Tandaan, mas magiging mabuti kang bird owner kung aalagaan mo rin ang sarili mong kalusugan at mga responsibilidad. Ang tunay na pagmamahal sa ating mga alagang ibon ay hindi lang ipinapakita sa pag-aalaga, kundi sa pagbibigay sa kanila ng ligtas, malusog at masayang buhay. So ito lang simpleng payo ko. Kaya guys, sa mga listener natin, sa mga viewers, followers, pagpasensya niyo na yung ating unang podcast. Sa susunod na podcast natin, mas pag-iinamin pa natin. Kaya i-share, i-like, at mag-subscribe sa ating kauna-unahang podcast dito sa 20 Aviary. Maraming salamat muli sa inyong panonood at pakikinig.